At anyway, mga kababayan, meron pong ano si Panelo may sinasabi. Ano ho? May sinasabi si Panelo, mga kababayan. Ano po ba ang sasabihin nila dito sa mga ini-issue? Kagaya na lang po ni Panelo, kagaya na lang po nung sino-sinong mga kasama nila diyan. Ano sasabihin nila at ano ang sinasagot? Pinupolitika. Kasi, ano daw, number 1 sa pagka-presidente sa 2028, si VP Sara. Ayun ang sinasabi ni Panelo sa ating pangalawang topic. Panoorin niyo po ito. Makikita mo na talagang gusto siyang patahimikin at siraan simply because siya ang pinakamalakas na kandidato sa panguluhan sa 2028. Yan lang. Alam niyo kung ganun lang talaga ang dahilan, yung paninira, sinisiraan lang si VP Sara. Kayang salagin ni VP Sara yung mga tinatanong sa kanya Di ba? Kayang sagutin ni VP Sara yung mga confidential funds, yung mga safe house na nagkakahalaga ng 250,000 pesos per night. Kaya yan. No? Alam mo yung katotohanan no? Kahit pa sabihin mo 80, 90, 100, 500 mga congressman ang nasa harap mo. Kahit pa magtulong-tulong sila, basta alam mo kung ano yung katotohanan. Hindi magigibaho yan, mga boss. Hindi kayang gibain yun. Pero mukhang hindi nila alam yung mga katotohanan. Si Mary Grace Piatos nga si Acosta, hindi ko po sure kung tao talaga si Mary Grace Piatos Yung mga kwento nila na paiba-iba ho, mga kababayan, yun ang nagliligwak sa kanila. No? Kaya po, itong kampo ni Panelo, kampo ni dating Pangulong Duterte, kampo ni Vice Presidente, mahiya naman kayo. Paulit-ulit niyong sinasabi na pinupolitika kayo, pero meron naman talagang ikinu-question sa inyo. At mismo, ultimo, sila mga kababayan, uma-agree sila doon sa mga question na yun. Kaso nga lang talagang iniiwasan na sagutin. Ang dali-dali sagutin yung tanong. Hindi. Biglang magsusuka-suka. Biglang masakit na yung ulo. Biglang hindi na makahinga. Tapos gagawa ng eksena doon sa loob ng Congress. Di ba? Kaya nahahalata ng sambayan ng Pilipino. Naku, etong mga ito. Ayaw lang talagang ayaw lang talagang sumagot doon sa mga katanungan. Si Harry Roque, nagmalaki, di ba? Yung grupo ni Harry Roque, kasama siya dyan sa grupo na yan. Nagmalaki. Sabi, sige po, sa susunod na hearing natin, dadalin ko yung mga dokumento na pagpapatunay na ito pong mga kaperahan ko, napagbentahan ko ng lupa at hindi galing sa Pogo. Siguro ramdam niya, naku, pag pinakita ko tong mga to, lagot ako, sibak ako, yari ako. Ayun, hindi na nagpakita, mga kababayan. Ultimo yung preliminary hearing niya, no? Hindi na po makasipot, mga bossing. Bakit ho? Kung sakali na sumipot siya, sabay dampot naman sa kanya ng PNP, di ba, J. Timblique? Sabay dampot naman ng PNP. Sir, bakit nyo ako dadamputin? Alam nyo naman po, wanted kayo sa Kongreso. Irerekta na po sa Kongreso yun. At mauobliga na po na ipakita ni Atty. Harry Roque yung kanyang mga papeles. Pag nakita, sa pool, lagot. Yan pong mga pag-iwas-iwas nila, mga kababayan. Yan po yung dahilan kung bakit ang sambayan ng Pilipino, mga bossing, is iniisip, no? Na wala, mukhang mga guilty itong mga to. Ako ang magiging estilo ko diyan, kunyari ako yung iimbestigahan. Ang gagawin ko, kung alam ko talaga at alam kong tama ako at alam ko na totoo yung mga sasabihin ko, nakorektahan. Halika na, wag na tayong magpaumaga. Pumunta na tayo doon para tapos na ang iniisip ko. Maliwanagan na kayong lahat. Ganun po. No? Pero sila, hindi ako makakapunta. Hindi ako makakapunta. Bakit? Kasi yung ganito, ganyan. Doon sa NBI, hindi din pumunta.
humihingi pa ng advance questionnaire ang ating Vice Presidente. Yung tipo ho bang, baka pwede naman makahingi ng advance question diyan kung ano yung mga itatanong nyo. Para naman pagpasok ng pageant, pagdating namin sa entablado, alam namin yung mga isasagot nyo. Di mo ba? Ito gusto kong mga no? Ito yung mga gusto kong mga comment eh. Huwag mo lang ipagtanggol ang duwag. Wala tayong aasahan sa Pangulo natin. Walang yagballs daw po. Yan ang gusto ko. Dahil yan naman talaga ang sinasaksak sa utak ninyo. Nakita nyo, ang dali nyo mauto. Kung ako mga kababayan, sumusuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Pero hindi ho ako naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos na yung sinabi niya sa Congress na wag nyo nang intindihin yung impeachment kay Sara, wala namang kwenta yan. Hindi ako naniniwala doon. Pero dahil nga madaling mauto itong mga to, yan. Di ba? Naniniwala na sila, mga kababayan. Tuloy natin si Panelo. At ang dahilan, lahat ng mga ipinahayag ni BP Sara, walang magiging ground para idemanda siya, whether criminal, administrative, or impeachment. Lahat yan. Alam nyo, kakaunti lang kayong nagsasabi ng ganyan. At napapansin namin, sa grupo nyo lang, sasabihin nyo bang makukulong? Siyempre pagtatanggol nyo yan. Pero kami, simpleng tao, hindi abogado, naiintindihan namin kung ano yung mga sinabi, binigkas ni BP Sara. No? Naiintindihan namin yung mga pagbabanta ni BP Sara, mga kababayan. At mamaya po, mga bossing, kung i-connect natin dito, no, sa sinabi ni BP Sara, doon sa sasabihin ng umaamin yata na sila yata yung hitman ni BP Naku. Tapos sasabihin nitong mga to, nadala lang ng bugso ng damdamin, kaya nasabi yun. No? Mamaya, sunod ni Panelo yan. Kasi ang pinagmumukha tayong mga engot nitong mga to, mga kababayan. Simula po yung kay Torion, no? Yung mga kapag sila po ang nag-interpret ng mga batas ng Pilipinas, kakaiba ho no? Ganon din ho si Panelo, mga bossing. No? Sasabihan lang yung DDS niyan. Joke lang yun. Yung mga DDS naman, sabi ni Panelo, joke lang yun. Kaya paulit-ulit lang ang ginagamit ni Panelo, no, para depensahan yung dating Pangulo at si BP Sara. Kapag kasablay yung sinabi, lalabas bigla si Panelo. Parang hindi nyo naman alam ang dating Pangulo. Ang dating Pangulo, mahilig yung mag-hyperbole, mahilig yung mag-joke only. Yun po yung ni Panelo dyan Yun po yung ginaganapan niya dyan Di ba? Si Harry Roque naman, taga-testing the water naman yung tao na yun. Bakit? Yung sa West Philippine Sea, di ba? Nagkabistuhan na merong secret agreement ang dating Pangulo at ang China. Sabi ni Harry Roque, talaga namang mayroong gentleman's agreement diyan. Naramdaman ng sambayan ng Pilipino. Anong gentleman's agreement? Bakit nag-status ko? Hindi kumilos ang dating Pangulo. Pumayag siya na hindi magawa yung BRP Sierra Madre. Di ba? Ramdam nila yun. Nagalit ang Pilipino. Sabay bawi naman. Eto si Panelo. Huwag kayong magpapapaniwala dyan. No? Kay Harry Roque. Gunggong. Gunggong yan. Ayan yung mga DDS. Ganyan pong mga yan, mga kababayan. Yan ang mga komento ng DDS. Meron tayong mga tinatalakay dito, pero ang ang iko-komento sa iyo, tara, batak tayo. Halatang mga bumabatak, mga kababayan, Saan ba kayo kumukuha niyan? Biruin mo, nag-aayang bumabatak, mga kababayan. Piso! Nakapiso ka na naman yan, tuloy natin yung idol nyo si Panelo. Puro politika lang yan Kahit isa-isahin mo. Di ba? Pinopolitika. Isa-isahin mo, confidential funds.
Bakit 250,000 per night? Oh, bakit merong 5.3 million na maintenance tapos pagkatapos biglang nawala na lang yung mga impormante nila? Oh, kahit isa-isahin mo. Lahat 'yan may basehan yung mga tinatanong sa kanila na ang ginagawa ho nila mga boss, wala. Kesyo daw o si Solaika lumabas ng bansa, yung mga ibang mga OBP staff nagbakasyon daw ho lahat mga kababayan. Kapag kayong nasusukol na yung mga katanungan, wala na ako, namimilipit na ako. Biglang merong hindi na makahinga. O di ho ba, mga bossing? Tapos yung mga DDS, nakanganga. Ano dahilan ba ni BP Sara? Imbis na ho alamin kung ano talaga yung nangyari doon sa mga ikinakaltas sa kanilang mga tax, narinig si Panelo. Pinupolitika lang. Yun pala yung dahilan natin. Kaya tanungin mo yung mga yan, mga boss. Tanungin mo kung naiintindihan ng mga DDS yung kung bakit iniimbestigahan ng Vice Presidente. Wala akong alam yung mga yan. Mahihina po mga kukote niyan no? Kaya pagka nakarinig, wala, pinupolitika lang yan. Tapos na ho yun. Kaya sa pag pinaliwanag mo, nako, baka dumugo po ang mga maliliit niyang utak. Diba? Hindi na kailangan ng paliwanag niyan. Basta marinig niyang mga yan na pinupolitika, yun na yun. No? Pag medyo humaba ang eksplanasyon, lagot na. Hindi na makikinig yan. Di ba? Sabi ni MBE Channel, maganda yan, maraming DDS dito kasi kumikita ang YT ni Sir Mark. Hayaan nyo lang sila dyan. Mag-iiyakan niyang mga yan. Tuloy. Sa impeachment. Ano magiging base nila for impeachment? Dahil sa confidential funds. Yung confidential funds nga nakabinbin pa sa COA Doon sa impeachment daw po, mga kababayan, nandoon yung bribery. No? Nandoon yung pag-abot-abot ng mga puting sobre na may laman ng 25 mil. Alam niyo po napansin ko doon sa sinabi ni BP Sara, parang medyo inamin niya na yung sobre na yun Kaya lang ibinintang po kay First Lady Lisa Marcos daw, mga kababayan. Pero sa susunod natin itatopic yan. Mas lalaliman natin dyan yan. One na yun. Yung betraying of public trust, mga kababayan. Ipinagkatiwala natin sa kanya yung pondo kung saan dapat gagastusin. Kaso hindi yata dun ginastos. Madami nagsasabi sa iba daw po ginastos. Yun. Panelo. No, ayaw mong ipaliwanag sa mga utu-utu nyong mga DDS Lagi nyo lang sinasabi, pinupolitika lang yan, pinupolitika lang yan, pinupolitika lang yan. Di ba? Kaya ang sagot ng mga DDS, kapag sumalampak ho dito sa ating live, naku, bangag tong si Mark Ramos. Naku, bayaran tong si Mark Ramos. Meron pa, magugulat ka. 500 daw ang bayad sa iyo, Mark Ramos. 500,000 daw po. Biruin mo, nang aasar na lang tayo sa kanila. Babayaran pa ako, meron pang magbibigay ng 500,000 sa akin. Ba, mga boss? Ang kikitid, ang hihina ng utak, mga bossing. Tuloy natin si Panelo. Walang definitive ruling pa dyan kung meron ngang irregularidad. Wala. Apart from that, nakabinbin na sa Korte Suprema. So ano magiging ground mo for impeaching her? Yun namang mga tignan natin sa December. Di ba? Tignan natin sa December. Kasi nga, sabi nung, kung di ako nagkakamali, akbayan o makabayan, ayoko dun sa mga yun. Kaya lang po, meron talaga akong gustong marinig No? Nakasagutan po ng Vice Presidente, mga kababayan. Kung paano niya sasanggahin yung mga tanong na yun. Pag nasanggay yung mga tanong na yun, na ipaliwanag ng maayos, di, balik support ako. Pero hanggat hindi po na ipapaliwanag, mga kababayan, sorry, no? Mananatili sa isipan ng sambayan ng Pilipino na meron silang mga tinatagong, mga ayaw nilang maipaalam o ayaw nilang malaman ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Sabi ni Sepulturera,
Panelo, sabog.